Hi there! Ang saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Wala po. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the support. Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako po si Claudine. Isa po akong empleyado dito sa Metro Manila. Pero ang ikikwento ko po sa inyo ay yung naging buhay ko noon. Hindi ko nga lang po makalimutan ito dahil na rin siguro nagmahal ako ng sobra. Nagkaroon po ako ng relationship, DJ Lindsay, with this guy for 2 years and a half. For almost 2 years, magkasama kami sa Qatar. 4 months din po. Nung time na yun, para na talaga kaming mag-asawa. In a way, hindi ko alam kung lugi pa ako dahil ginagawa ko ang trabaho ng isang asawa sa kanya. Meron din po akong trabaho doon, 12 hours a day, 6 times a week. Kaya naman po sobra akong napagod that time. Imagine, magtatrabaho ka na, tapos pagsisilbihan mo pa yung boyfriend mo. Dahil na rin po siguro doon, kaya nag-decide ako na umuwi dito sa Pilipinas. Kasi after a while, sinabi ko talaga na hindi ko na kaya. At kahit pa ganon, hindi naman siya nagbago sa akin. Fast forward, DJ Lindsay, almost 1 year na kaming LDR noon. Nag-break kami last July 2021. Nagkabalikan din naman pagpatak ng October 2021. Bago po kami nagkabalikan, DJ Lindsay, nag-usap kami ng masinsinan. Inayos namin ang lahat. Ginawa namin yon para for the second time around, maging fresh ang simula naming dalawa. Nag-open up kami sa isa't isa. Sinabi ko sa kanya lahat ng ayaw ko at ganun din naman ang ginawa niya. Ngayon, naghiwalay na talaga kami. Hindi ko kasi kinaya, DJ Lindsay, yung kanyang confession. Ang sabi niya sa akin, meron siyang ipinalit sa akin nung wala ako doon kasama niya. At sinabi niya rin na
kahit na nagkabalikan kami, ay hindi naman natapos ang kung anong meron sila ng babae na yon. In short, naging dalawa kami sa buhay niya. Bago siya mag-confess sa akin, DJ Lindsay, he started saying things na baka naman daw pwede na magkaroon siya ng FUBU just for his physical needs. Kasi nga sabi niya sa akin, wala daw ako doon. Hindi daw niya mabigay sa sarili niya yung pleasure dahil nasa malayo ako. Hanggang sa nalaman ko na lang na plano niya na pala talagang lokohin ako kahit nung nandun pa ako at ilang buwan pa lang kami. Malaking bagay sa kanya yung merong nagbibigay ng pleasure sa kanya. May nagpapasaya sa kanyang katawan. So ako naman, DJ Lindsay, being his girlfriend, hindi ko magampanan yung mga gusto niyang mangyari. Hindi ko maibigay sa kanya yung mga pangangailangan niya. Again, malayo kasi kami sa isa't isa. Nung una, pumayag ako sa kondisyon niya. Sabi ko, okay lang na magkaroon ka ng FUBU, pero magkalinawan tayo. Ayoko nang meron kayong emotional attachment. Bawal kang ma-in-love sa kanya, at bawal din siyang ma-in-love sa'yo. Pumayag naman siya, DJ Lindsay. Nung time na yon, masasabi kong grabe na talaga ang pagmamahal ko sa kanya. Because I disrespected myself on that part. But still, binigay ko ang gusto niya para lang hindi niya ako iwan. Ang sabi niya, naging honest lang siya para daw maiwasan yung cheating later on. Pero ang hindi ko alam, mas lumalim na pala ang pagsasama nila to the point na nagpaplano na pala silang magpakasal habang kami pa. Hindi na raw niya napigilan ang kanyang puso dahil palagi na siyang tinatanong ng babae. Tuluyan na nga silang na-in-love sa isa't isa, DJ Lindsay. Nung una, sinubukan niya raw na makipaghiwalay pa doon sa babae pero hindi na rin niya kinaya. Hindi niya raw kayang makitang nasasaktan yung babae na yun. Hindi ko lang alam, DJ Lindsay, kung alin pa ba sa mga sinabi niya ang totoo. Sorry lang siya ng sorry sa akin. At ang sabi niya nung huli, dapat daw ayusin namin, dapat daw linisin namin yung relasyon namin. Sabi ko, hindi ko na kaya yung ginagawa niya sa akin. Humirit pa siya noon na hindi niya na raw uulitin pa. Basta, bumalik lang daw kami sa dati. Mahal na mahal niya raw talaga ako. Pero ako, tapos na. Wala na akong nararamdaman kundi galit at puot para sa kanya. Pero paminsan-minsan, DJ Lindsay, napapaisip ako. Paano kung totoo ngang mas mahal niya ako kaysa doon sa babae? Paano kung willing naman talaga siyang magbago para lang bumalik ako sa buhay niya?
Ngayon po kasi, sobrang namimiss ko siya. Tapos na-imagine ko, what if bigyan ko ulit siya ng chance? Masasaktan ba ulit ako? O baka naman this time, maging masaya na ulit kaming dalawa. Tulungan niyo po ako mag-decide, DJ Lindsay. Kasi naguguluhan po ako sa kung ano bang dapat kong gawin sa buhay ko. Muli, ako si Claudine. At ito ang lihim ng aking liham.